Silom na mo. Magandang umaga mga bata! Handa na ba kayo makinig sa ating bagong talakay ngayong umaga? Kung sa gayon, inanyayahan ko lahat at tumayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dear Heavenly Father, as we gather here today, we come before you with grateful hearts. Thank you for your unwavering love and grace. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, bago kayo upo, pwede nyo bang pulutin ang mga basura sa dami ng upuan? At pagtapos na, pwede nyo bang ihanay yung mga upuan kung sa gayon malinis at magandang tingnan ang ating silid at hanggan. Pwede na kayo upo. Ngayon, alamin naman natin ang mga adutunin ko sa ating silid at hanggan. Una, panatilihin malinis ang ating paligid. Pangalawa, itaas ang kanang kamay kung nais sumagot o magbanyo. Pangatlo, makinig ng mabuti sa guro. Pang-apat, huwag mag-inis sa klase. Dahil alam nyo na ang ating natuntunin, ngayon naman, alamin na natin kung sino ang meron at sino ang lumulit sa klase. Libria, Ulimpay, Alonzo, Sibilia, magaling. Dahil walang liban sa klase, bigyan natin na natin sarili ng magaling ka. Alam niyo ba kung paano gawin ang magaling ka? Ganito yung gawin. 1, 2, 3, magaling. 1, 2, 3, magaling, magaling. 1, 2, 3, magaling, magaling, magaling. Para nakikita ko ang katambayan niyo. Gusto niyo ba kumanta? O sumayaw ba? Magaling. Dahil gusto niyo kumanta at sumayaw, meron akong hinihanda pampasigla kayo ng araw. So, alam niyo ba kung paano sayaw at kantahin ang kung ikaw ay masaya? Magaling. Ngayon, sundan niyo ako. Mahusay. Ngayon naman, meron tayong gagawin ang aktibidad. At ang pangalan ito ay trabaho o hulaan mo. Ngayon, meron ako gagawin ang larawan at ang gagawin nila ay hulaan. Ngayon. Libria, ano ang nasulat ng larawan? Tama. Ito ay doktor. Pangalawa naman, Alonzo. Ano ang nasa pangalawang larawan? Tama. Ito ay ang chef. Pangatlo, Sibilia. Ano ang nasa pang-apat na larawan? Tama. Ito ay ang nurse. Magaling. Dadako naman tayo sa ating unang pagtataya. Pangalan ito ay pangarap mo, ikakasaya mo. Ngayon, ano ito? Ang gulo ay mapapakita ng mga larawan at itataas ng mga mag-aaral ang masaya ka kung ito ay nagpapakita ng inyong pangarap at malungkot naman ka kung hindi. Unang larawan, Lawrence, tama. Ito ay malungkot na mukha dahil ang
sa larawan na papakita ng mga taong nag-iinuman. Pangalawa, tama, masayang mukha. Dito nagpapakita ng isang nurse. At ito ay papakita ng inyong pangarap. At pang-apat, Alonzo, tama, ito ay malungkot na mukha dahil ang nasa larawan ay napapakita ng isang taong magnanakaw. Gusto niyo ba kung alam niyo ay isang magnanakaw? Hindi, dahil ang magnanakaw ay malingawi. Ngayon naman, paano mo lang Biblia? Paano mo natutuin na iyon ang iyong pangarap? Magaling, dahil ang iyong pangarap ay maging isang guro. Pangalawa, ano ang mga saling na nag-influensya sa iyo upang mahubog ang iyong pangarap? Magaling, nahubog mo ang iyong pangarap dahil gusto mong magturo sa mga kabataan. Ngayon, alamin naman natin ang mga layunin. Una, pagkatapos ng aralin, ang mag-aaral ay nasa una, natutukoy ang mga pangarap o ninanais. Pangalawa, na ipapakita ang pangarap sa malikhaing paraan. At pangatlo, na ipapaliwanag ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga pangarap o ninanais sa sarili. Ganito ang ating paksa, kahulugan ng pangarap o ninanais. Sibilya, para sa iyo, ano nga ba ang pangarap? Tama. Ang pangarap ay isang masidhing hangarin ng hilig ng isang tao na nais niyang makamit sa hinaharap. Ito ay nagsisilbing gabay o direksyon ng ating mga hakbang sa buhay. Maaaring ito ay simpleng bagay tulad ng pagnanais na makabili ng bisikleta o malaking layunin tulad ng pagiging doktor, guro, kagaya ko, o matagumpay na negosyante. Ang pangarap ay hindi lamang ito basta-basta ng relasyon. Ang tunay na pangarap ay may kasamang pagsisikap, determinasyon at pag-asa. Kahit hindi pa ito natin nakakamit, ito ay nagbibigay ng inspirasyon upang bumangon araw-araw at harapin ang mga hamon sa buhay. Ang pangarap ay maaaring personal o pangkabuluhan. Personal, halimbawa, ang pangarap ng isang anak na makapagtapos ng pag-aaral upang matulungan ang kanyang pamilya. Pangalawa naman ay ang pangkabuluhan. Ang pangkabuuan na pangarap ay tulad ng isang pangarap na magkaroon ng maunlad na bayan o kapayapaan sa buong mundo, kagaya ng mga pulis, sundalo, at iba pa. Ang pagkakaroon ng pangarap ay mahalaga sa pagkakatunga. Ito ay nagtutulak sa atin upang magsikap. Pangalawa, nagbibigay ito ng pag-asa sa gitna ng kahirapan o problema. Pangatlo, nagbibigay ito ng layunin sa ating mga desisyon at kilos. Gayun naman, hindi sapat ang mga lamang, kinakailangan din ng tiwala sa sarili, sipag at sakripisyo upang ito ay maging realidad. Ngayon naman, dadako naman tayo sa ating paglalakad. Meron ako mga katanungan na nais ko na gusto ko niyong sagutin. Una, ano ang matutunan ninyo ngayon tungkol sa pangarap at bakit ito mahalaga sa ating buhay? Alonzo, tama. Ngayon naman, sa pangalawang tanong, ano ang isang bagay na gagawin niyo simulang ngayon para masimulan
pagsisimula ng pag-abot ng inyong mga pangarap. Hirap, mahusay. Ngayon, dadako naman tayo sa ating paglalapat. At ang mga gawain ito ay pangarap naming tagumpay. Hatiin ng mga mag-aaral sa tig 3 hanggang tig 5 metro bawat grupo. Bilang isang pagkat, pag-usapan ang isang kolektibong pangarap ninyo bilang mga mag-aaral. Halimbawa, makatapos ng pag-aaral, makatulong sa pamilya, makapaglingkod sa bayan at iba pa. Gumawa ng isang poster or collage na nagpapakita ng inyong pangarap at mga habang na dapat gawin upang ito ay matupad at basehan ang rubrics sa iba. At narito ang mga gabay na sa talakayan. Una, ano ang pangarap ng aming grupo? Pangalawa, ito ay mahalaga sa atin. Pangatlo, ano ang mga maaari namin gawin upang matupad ito bilang isang grupo o individual. Pangapat, paano kami makakatulong sa isa't isa upang makamit ito? At narito ang rubrics na batayan sa inyong pagkakagawain. Bibigyan ko lamang kayo na 5 minuto upang gawin. 5 minuto, 4 minuto, 3 minuto, 2 minuto, 1 minuto, 10 segundo. Ngayon, bawat to ay bibili ng representative na magrepresenta sa kanilang ginawang larawan o collage. Mahusay group 1. Hindi naman ang group 2. Mahusay group 2. Ano naman? Mahusay group 3. At dahil nagawa niyo ang inyong pagkakagawain, bigyan niyo sa sarili ng paggalugla. 1, 2, 3, magaling. 1, 2, 3, magaling. 1, 2, 3, magaling. Ngayon, dadako naman tayo sa ating pagtataya. Paano ito? Basahin ang bawat pangusap at piliin ang tamang sagot mula sa pagpipilian. Ibabagi ko ang mga worksheet na ito upang masagutan niyo ang ating pagtataya. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang sagutan ang pagtataya. Si Liza ay nais mag-disenyo ng mga gusali ng matibay at maganda. Ano ang kanyang pangarap sa profesyon? A. Arkitekto, B. Abogado, C. Magsasaka, D. Artista. Okay, magaling. Dahil tapos na kayong sagutan ng inyong worksheet sa ating pagtataya, alamin naman natin o ating iwasto ang inyong mga sagot. Narito ang ansige sa pagharap at profesyon. Tapos na bang iwasto ang mga papel ng inyong mga klase? Okay, mahusay. Meron naman ang perfect score. Okay, mahusay Alonzo, Sibilia, at Libria. Dahil nakapa-perfect score kayo, meron kayo nagpapala sa akin mamaya pagkatapos na natin klase. Ngayon, kunin nyo ang inyong kwaderno at isulat ang ating tatanggapin. Babasahin pa pala ito ha? Gumupit ng mga larawan ng inyong mga pangarap. Ligit sa papel at simulan na mag-click sa daysay kung bakit ito ang inyong napiling pangarapin. At basihan ang pamantayan sa ibaba. Narito ang rubrics o pamantayan sa paggawa ng inyong takdang-alin. At yun na class, salamat sa pakikinig. Ngayon,
Tumayo ang lahat para sa ating panghuling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Paalam, class? Okay. Paalam.